Ang pamamahala sa angkan natin ay papasa ko kay Denzo. Total, alam naman nating lahat kung gaano ito katalino at kagaling sa lahat ng bagay. Lalo na sa pagnenegosyo. Kilala ito sa pagiging halimaw sa larangan ng pagnenegosyo. At sa edad na 18 ay naitaguyod at napalawig nito ang 5 malalaking kumpanya ng mga C. Kaya bukod sa pagiging panganay, nararapat lamang na ito ang mamahala. Sambit ni Don Agustino. Hindi naman yata patas yon, Lolo. Bakit ba hanggang ngayon ang nasusunod pa rin ay kung sino ang panganay? Ito ang mamamahala. Paano naman kami ni Cyrus? Hindi ba't malaki rin ang aming kontribusyon pagdating sa negosyo? Salubong ang kilay na apila ni Harvey. Ito ang bunso sa kanilang magkakapatid. Si Cyrus ang pangalawa. Mula sila sa angkan ng mga bilyonaryo sa China na nagnenegosyo sa Pilipinas. Kinu-question mo ba ang aking plano at desisyon? Kung sana lang ay naging kasing husay at talino mo si Denzo, saka ikaw ang naging panganay, ay maaari pang ikaw ang mamahala. Subalit wala kang ginawa kundi magbulakbol, Harvey. Anong gagawin mo sa kumpanya? Palulubugin? Dumadagundong ang boses ni Don Agustino sa sobrang galit sa apo. Nasaktan naman si Harvey sa sinabing iyon ng kanyang lolo. Ayan, napakahirap sa inyo. May paborito kayo. Kung sino yung napapakinabangan nyo, ay yun ang mabango. Salubong ang kilay na tugon ni Harvey, kaya nakatanggap ito ng hampas sa balikat ng baston ni Don Agustino. Namumula sa galit ang Don dahil sa pagiging walang modo ng kanyang apo. Hindi ko maintindihan yung buwisit mong kapatid kung saan nagmana. Sinusunod ko lang naman ang patakaran ng ating pamilya at ang kasunduan namin na mga matatanda. Ikaw ba, Cyrus? Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Don Agustino sa apo. Wala. Ayoko makialam sa problema nyo at sa negosyo. Kung ano ang nakatalaga sa akin, ay ayos na. Seryosong sambit ni Cyrus. Sa kanilang magkakapatid, ito ang pinakamailap. Sanay itong mag-isa at ayaw makisali sa anumang pagtatalo. Pero si Cyrus ang may hawak ng army ng pamilya. Makalipas lamang ang 3 buwan na pamumuno ni Denzo ay kinasal ito kay Celestica, ang ate ni Cherry. Ang pamilya nila Cherry at Celestica ang sumusuporta sa angkan nila Denzo para maging malakas ang hatak ng mga ito sa politika. Marami kasi ang sumusuporta sa pamilya nila Cherry at isa sila sa kilalang personalidad sa bansa. Masaya ako para kina ate Celestica, sambit ni Cherry. Ako rin. Hayaan mo. Sa susunod, tayong dalawa din naman ang ikakasal. Gaya ng pangako natin sa isa't isa. Wala kang ibang papakasalan, kundi ako. Seryoso ang mukhang sambit ni Cyrus. Oo naman, ikaw lang naman ang mahal ko. Wala akong ibang lalaking gustong makasama habang buhay, kundi ikaw. Seryosong sambit ni Cherry at hinalikan siya ni Cyrus. Magkasama sila ngayon sa ilalim ng puno ng akasya na madalas silang tambayan at puntahan. Sabi mo yan, oh. Aasahan kong ikaw ang makakasama ko habang buhay. Wala akong ibang mamahalin kundi ikaw. Mananatili akong tapat sa iyo hanggang sa kabilang buhay. Tugon ni Cyrus na nakapagpangiti kay Cherry. Matagal na silang magkasintahan at tanda na silang magpakasal. Nagtagal ang kanilang relasyon ng ilang taon. Subalit, dahil sa malubhang karamdaman ni Celestica, matapos ipanganak si Joren na ngayon ay 11 taong gulang lamang, namatay ito at nag-iwan lamang ng liham kay Denzo. Nilalaman ng liham. Mahal kong Denzo, sa pagkakataong ito, kinalulungkot kong sabihin na hindi ko na matutupad ang aking pangako na makasama ka habang buhay. Patawarin mo ako kung may iwan ko sa iyo ang ating anak na si Joren. Alam kong mapangangalagaan mo siya. Nais kong pakasalan mo si Cherry na aking kapatid. Kahit 5 taon lamang, Denzo. Hanggang sa maaari nang humawak si Joren ng kumpanya.
Binasa iyon ni Denzo at bumagsak ang kanyang luha. Pinakiusapan ko na sa Cherry na sakripisyo ang 5 taon at pansamantalang iwanan si Cyrus. Alam kong nagiging makasarili ako, pero gusto ko lamang protektahan ang aking anak kahit wala na ako. Matutulungan na Cherry ang inyong pamilya at hindi rin ikaw kakalabanin ni Cyrus dahil hawak mo ang aking kapatid. Sambit ni Denzo matapos basahin ang huling sinabi ni Celestica. Sa kabilang banda, napahagulgol si Cherry dahil tuluyan ang pumanaw ang kanyang ate. Ilang araw na ang nakalipas pero hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang sakit at matinding kalungkutan. Nawalan si Cherry ng karamay at kakampi. Ngayon nga ay naiwanan pa nito ang anak na si Joren. Napakadaya mo naman ate. Nangako kang magiging bridesmaids ko sa aking kasal. Pero hindi ka man lang umabot. Napakabata pa ni Joren para iwanan mo. Umiiyak na saad ni Cherry. Niyakap naman ito ni Cyrus. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Alam mo bang, ayaw na ayaw kong nakikita kang nalulungkot, Cherry. Palagi mong tatandaan na kahit wala na ang ate Celestica mo, palagi lang akong narito sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Poprotektahan kita sa lahat ng oras. Ako ang magiging sandalan at tagapagtanggol mo. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapanakit sa iyo. Sambit ni Cyrus sa seryosong boses habang yakap ang kasintahan. Pero, mamimiss ko si ate. Bata pa si Joren para mawalan ng ina. Hindi mapigilang saad ni Cherry. Inalo naman ito ni Cyrus. Kinagabihan, pumunta sa mansyon nila Cherry si Denzo. Nagulat pa si Cherry dahil nakita ang asawa ng kanyang ate. Nailibing na nila kahapon ang ate Celestica nito. Anong ginagawa mo rito? Sumeryoso si Denzo at inabot ang liham mula sa kanyang ate Cherry. Ate naman! Umiiyak na sambit ni Cherry matapos basahin ang liham. Tila binuhusan rin ang babae ng malamig na tubig dahil roon. Talaga palang seryoso ang ate Celestica nito sa gustong mangyari. Isang mabigat na desisyon at malaking sakripisyo ang inihiling ng ate ni Cherry. Pasensya ka na, Cherry. Gustuhin ko mang ipasa kay Cyrus ang pamamahala. Pero alam kong hindi nito nais makigulo sa anumang meron sa malawakang pagnenegosyo. Kaya kahit alam kong masyado kaming makasarili ng ate mo, gusto lang naming maging handa si Joren. Pero paano si Cyrus? Paano kami? Tuluyan ng umiyak ng sobra si Cherry nang maalala ang pinakamamahal na kasintahan. Siguradong magagalit ito at hindi matatanggap ang kanyang desisyon. Hindi niya maaring malaman. Masisira ang plano ng ate mo. 5 taon lang naman ang hihintayin mo. Kung talagang mahal ka ni Cyrus, kahit wala siyang alam sa plano, hihintayin ka niya. Tugon ni Denzo. Paano kapag hindi niya ako nahintay dahil akala niya totoo ang kasal natin? Kapag mahal ka ng isang tao, kahit gaano katagal, mahihintay ka. Tutupad naman ako sa usapan. 5 taon lang, Cherry. Alam kong matagal yun, pero kailangan na Joren ng kaunting panahon para maging tagapagmana. Nagpaalam ito sa babae at sinabing pag-iisipang mabuti bago magpasya. Naiwan si Cherry na tulala at pinag-isipang mabuti ang lahat. Malaki ang utang na loob ni Cherry sa ate Celestica nito. Kaya naman, nagdesisyon siyang pagbigyan ang huling kahilingan ng kapatid. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagsuko ng sariling kaligayahan. Sana magawa nito akong hintayin. Kinabukasan ng hapon, inimbitahan ni Cherry si Cyrus sa lawa ng luha kung tawagin ng mga tao sa kanilang lugar. Nakangiti pa si Cyrus sa pag-aakalang isang romantikong pagtatagpo ang magaganap. Cyrus, may sasabihin sana ako sa'yo. Seryosong sambit ni Cherry. Tumango si Cyrus. Sige lang,
makikinig ako. Papakasalan ko ang kapatid mo dahil gusto ko yung lalaki na magmamana ng lahat ng ari-arian ng inyong pamilya. Iyong may pangalan at kilala dahil sa pagiging halimaw sa negosyo. Gusto ko yung lalaking may pangarap at kaya kong dalhin sa tuktok. Pasensya ka na. Tapusin na natin ang anumang relasyong meron tayo. Walang emosyong saad ni Cherry. Hindi naman iyon naintindihan ng lalaki dahil para itong nabingi sa sinabing iyon ng dalaga. Ano? Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang. Hindi mo ako pinapunta rito para sa masamang balitang yan. Matagal na tayo. Alam mo kung gaano kita kamahal. Lahat ng gusto mo gagawin ko. Huwag mo lang akong ipagpalit sa kapatid ko. Huwag ganito, Cherry. Malungkot na tugon ni Cyrus. Tila sinusuntok ng paulit-ulit ang kanyang puso. Hindi nito matanggap ang naging pasya ng kasintahan. Seryoso ako sa sinasabi ko. Ayoko na. Papakasalan ko na si Denzo. Ano? Bakit mo pakakasalan ang naging asawa ng yumao mong kapatid? Alam mo bang magiging reaksyon ng mga tao at sasabihin nila kapag ginawa mo yun? Naiinis na saad ni Cyrus. Nag-iwas ng tingin si Cherry. Wala itong ibang magawa kundi ang magsakripisyo dahil sa utang na loob kay Celestica. Hindi mo na dapat pinoproblema pa ang mga bagay na yun dahil labas ka na roon. Ako nang bahalang kumaharap ng batikos ng ibang tao. Basta, tuloy ang plano ko. Papakasalan ko si Denzo. Sambit na Cherry sa seryoso at malamig na boses. Lalong nasaktan si Cyrus sa sinabi nito. Ganoon na lang ba, Cherry? Itatapon mo na lang ba ang 10 taon nating pag-iibigan para sa sarili mong hangarin? Paano ang mga pangako natin sa isa't isa? Hindi ko alam. Patawad at paalam. Aniya sa mababang boses at dali-daling umalis sa lawan ng luha. Naiwan roon si Cyrus na punong-puno ng sama ng loob at sakit dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Bad trip. Ganon-ganon lang yon. Pagkatapos ng lahat, basta lang akong iiwan at ipagpapalit. Siguraduhin ko na pagsisisihan mo ang pang-iiwan mo. Sigaw ni Cyrus na narinig ni Cherry. Bumagsak ang napakaraming luha sa mga mata ng babae dahil sa sakit at matinding kalungkutan. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Bulong ni Cherry. Umalis na ng bansa si Cyrus sa mismong araw ng kasal ni Cherry at Denzo. Nagpakalayo-layo ito. Ginugol nito ang oras sa pagpapalawig ng negosyong ito mismo ang bumuo. Hindi umuuwi ng Pilipinas ang lalaki. Kahit pa ilang beses itong pauwiin ng lolo at mga kamag-anak. Ginampanan naman ni Cherry ang pagiging nanay kay Joren at ito ang kinikilalang ina ng bata. Sa nakalipas na ilang taon, ilang beses na naririnig ni Cherry ang batikos ng mga tao. Maliban lamang sa angkan nila Denzo dahil alam nilang malaki ang naitutulong ng pamilya ng babae sa pagpapatatag ng pundasyon ng mga sa politika at negosyo. Grabe! Ang lakas rin naman ng loob niyang si Cherry, ano? Paano kaya nakakaya ng konsensya nito ang pakasalan ng asawa ng sariling kapatid? Kaya nga, buti hindi ito dinadalaw ni Celestica sa sobrang sama ng loob nito dahil inagaw nito ang asawa at anak ng kapatid. Baka kaya namatay si Celestica dahil na lamang may nagaganap na kakaiba sa asawa at kapatid na babae. Alam niyo yon, usong-uso pa naman yung kapatid ng Querida. Nako, totoo yan. Baka nga pinagplanuhan nila ang pagdispatcha kay Celestica. Kaya ito nagkaroon ng malubhang sakit. Baka pinalabas lang nilang malubhang sakit, ano? Tapos, nilason pala. Ilan lang yan sa mga paratang at akusasyon ng mga tao sa paligid. Narinig iyon ni Masha, ang tagapagsilbi ni Cherry sa mansyon. Ma'am, hindi niyo po ba puputulin ng mga sungay at matatabil na dila ng mga bisitang yan? Wala na talaga silang ibang ginawa, kundi pangunahan at ichismis kayo. Hayaan mo lang silang magsalita. Kung ano man ang pinaniniwalaan nila,
wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang pangalagaan si Joren, gaya ng bilin ng aking kapatid. Wala naman silang alam, kaya normal lamang ang may masabi. Sagot ni Cherry, saka nilagpasan ang mga ito. Kaya lang hindi talaga tumitigil ang mga ito. Hinarang na talaga si Cherry. Grabe! Nakakatuwa rin talaga kayong magkapatid, ano? Matapos ng ate, yung kapatid na bunso naman. Ay, talagang ayaw niyong umalis sa tuktok. Para lang masabi nga, kayo ang pinakamayaman sa buong mundo. Akalain mo yun? Ikakasal na dapat. Tapos, sa kapatid kinasal? Paiba-iba ng lalaki, ah. Masarap bang tumikim ng magkapatid? Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Cherry sa sobrang galit. Ang kapal ng mukha mong husgahan ako at ang ate ko. Wala kang alam. Isa pa, wala kang pakialam kung pakasalan ko ang asawa ng ate ko. Ako ang inalok ng kasal, hindi ikaw. Kaya siguro gigil na gigil ka dahil gusto mong maging tagapagmana, Stephanie. Ang mga kagaya mo ay nararapat lang sa katulad mong basura ang ugali. Malamig ang boses na sambit ni Cherry. Kinalabutan ang mga nakarinig. Hindi akalain na matapang ito at palaban. Ikaw? Ang kapal rin ng mukha mong sampalin ako. Bakit? Totoo naman na, mga hayop kayo sa kayamanan ng mga Kaya inakit yung tagapagmana. Masyado kayong nagpapakita ng motibo para lang mapasa inyo ang kayamanan nila. At ikaw, hindi ba't ikakasal ka na dapat kay Cyrus? Anong nangyari? Ha? Ipinagpalit mo ang tunay na pag-ibig para sa pera. Sakim ka! Muling sinampal ni Cherry sa kabilang pisngi si Stephanie sa gigil. Napasinghap ang mga tao sa lakas noon. Nakaramdam sila ng takot, maging ang mga panay ang tsismisan kanina pa. Mayaman kami, kahit wala pang ang mga Hindi ko kailangan ng limpak-limpak nilang salapi. Isa pa, tapos na kami ni Cyrus, kaya hindi ka dapat nakikialam sa desisyon ko. Dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo at kahit na sino. Saad ni Cherry sa gigil na boses. Natakot naman ang mga nakarinig sa sinabi nito. Paniwalaan nyo ang gusto nyong paniwalaan. Wala akong pakialam. Pero wag na wag mo akong babastusin ng harap-harapan at naririnig ko. Dahil kaya kong ipakain sa'yo ang heels na suot ko. Nakadaas ang kilay na dugtong pa ni Cherry. Saka nilagpasan ang babae. Napahiya naman ang mga naroon. Ayos ka lang ba? Balita ko, ininis ka na naman ni Stephanie. Tanong ni Denzo. Bumuntong hininga si Cherry. Palagi namang ganun ang babaeng yun. Medyo lumagpas lang talaga siya ngayon. Kaya pinatikim ko na ng palad ko. Seryosong sagot nito. Pasensya ka na. Ilang taon ka na nagtitiis sa mga paratang sayo ng tao. Ilang beses ko na ring ibinaliwanag ang tungkol sa bagay na to. Pero hindi pa rin sila tumitigil. Hayaan mo. Hayaan mo. Magsasampa na ako ng kaso sa kanila. Makarinig pa ako ng paninirang puri mula sa kahit sino. Mararanasan nila kung paano humimas sa rehas. Galit na saad ni Denzo. Gumaan ang pakiramdam ni Cherry sa narinig. Hayaan mo na sila. Puro lang naman sila chismis. Kaya hindi sila umaasenso. Sanay na rin talaga ako sa mga pasaring ng mga tao. Ayoko lang na dinadamay nila si Ate Celestica. Wala silang alam. Sobrang pait ng kapatid ko para pagsalitaan nila ng ganun. Hindi na bale na akong masama sa kanilang paningin. Naiinis na sabi nito. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat para hindi na maulit ang pangyayari nito. Pasensya ka na dahil rin sa akin kaya mo nararanasan to. Sambit ni Denzo at hinawakan ang kamay ni Cherry. Tinignan naman ito ang lalaki saka tinanggal ang kamay. Hayaan mo ng mga bagay na yun. Hindi mo dapat sinasayang ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Hasain mo maigi si Joren para mas maging magaling siyang nakapagmana. Siya nga pala. Ginugulo ka na naman ba ni Harvey? Nag-aalalang tanong ni Cherry. Oo, hayaan mo na ito. Noon pa man, ganun na talaga ang aking kapatid.
Sa kanilang dalawa ni Cyrus, ito ang natatanging sakit ng ulo namin ni Lolo. Puro problema ang binibigay. Ngayon naman, naghahabol sa yaman ng mga si. Pero wala namang ginawa para paunlarin ang negosyo. Ang mga binigay ni Lolo sa kanya ay mga nalubog na. Sambit ni Denzo na may pagkadismaya sa kapatid. Kung si Harvey lang rin ang mamahala sa lahat ng ari-arian ng inyong pamilya, sigurado akong babangon ang mga ninuno nyo sa galit at pagkadismaya dahil malulugi. Uli kaya palulubugin lang nito ang negosyo. Sayang lang ang pinaghirapan ng mga naunang si. Seryosong tugon ni Cherry na sinang-ayunan ni Denzo. Habang tumatagal, nagugustuhan na ng lalaki ang babae dahil sa mga katangian nito. Napapalapit na ang loob ni Denzo, subalit gaya ng dati, si Cyrus pa rin ang mahal ni Cherry. Nangako ito sa sarili na kahit pa malabo na silang magkabalikan, ang lalaki lang ang natatanging mamahalin ni Cherry. Kumain ka na ba? Gusto mo bang ipakuha kita kay Masha ng makakain? Hindi na. Kumain naman na ako kanina. Nawalan na ako ng gana sa nangyari. Magpahinga ka na. Hindi ka dapat masyadong naglalabas kapag malamig ang panahon. Alagaan mo ang sarili mo para kay Joren. Bili ni Cherry. Natigilan ang lalaki sa narinig. Hindi nito matanggap na hanggang ngayon ay tatay ng bata at asawa ng yumao nitong kapatid ang trato sa kanya ng babae. Oo, makikinig ako sa'yo. Salamat sa pag-aalala. Sige, mauna na akong pumasok sa aking silid. Itutulog ko na lang siguro to. Dugtong ni Cherry, saka tinawag si Masha. Tumangulang ang lalaki at hinayaan ang dalawa. Sa loob ng silid ni Cherry. Gusto kong ikuha mo ako ng wine sa cellar. Itago mo. Baka makita ng mga tauhan ni Denzo. Hindi ako nito hinahayaang uminom dahil nakakasamang sobra sa akin. Pero gusto kong uminom ngayon. Sambit ng babae at sinunod naman ito ni Masha. Sige po, ma'am. Ako nang bahala. Magaling ako sa bagay na yun. Nang bumalik ang tagapagsilbi, ay inabot nito ang isang bote ng wine sa amo. Inalabas naman nito ang kupita at doon nagsalin. Sinabi ni Cherry na iwanan na muna siya para mapag-isa. Hayaan mo na muna ako. Gusto kong mapag-isa. Iniwanan ito ng tagapagsilbi. Pinagmasdan ni Cherry ang labas ng mansyon. Punong-puno ng nagliliwanag na ilaw roon. Pero para sa kanya, madilim ang mundong ginagalawan niya ngayon dahil wala ang minamahal na lalaki. Kumusta ka na kaya? Naaalala mo pa kaya ako? Nakakakain ka ba ng maayos? Dahil ako, halos wala akong gana. Ilang taon na rin akong nagtitiis, Cyrus. Ilang taon na kitang namimiss. Pero wala akong magawa dahil naipit ako sa sitwasyong kailangan kong sundin ng ate ko. Kaysa sa nararamdaman ko. Alam kong malabong mapatawad mo pa ako. Umiiyak na saad ni Cherry habang nakatingin sa kawalan. Panay ang inom nito ng wine. Siguro, may iba ka ng kasintahan ano? Yung babaeng pinaglalaanan mo ng oras at panahon para makasama mo habang buhay. Wala na kaming balita sa'yo. Sana ayos ka lang at hindi nagkakasakit. Pasensya ka na. Ako sana yun eh. Umiiyak na dugtong ng babae hanggang sa naubos nito ang wine. Nakatulog na lang si Cherry sa malambot nitong kama. Gabi-gabing napapaginipan ni Cherry si Cyrus, ang kanilang mga alaala noong sila pa. Mga panahong masaya silang dalawa at puno ng pagmamahal sa bawat isa. Naging bangungot iyon para sa babae. Dahil lalo siyang nasaktan at nalulungkot. Lang din. Mas lalong nahuhulog lang din ng husto sa dati niyang kasintahan. Malabo na kitang makalimutan. Ikaw ang buwan na nagsisilbing liwanag sa madilim kong mundo. Pero hindi ko akalaing ikaw rin ang magsisilbing dahilan para makaramdam ako ng sobrang kalungkutan.
Saad ni Cherry habang nakapikit. Samantala, sobrang abala si Cyrus sa pamamahala sa kumpanya. Sobrang laki na noon at mayroong branch sa iba't ibang sulok ng mundo. Walang nakakakilala sa kanya dahil nakasuot ito palagi ng maskara. Inibari ni Cyrus ang kanyang pangalan at pinalitan ito ng Lichuan. Iyon ang sikretong pagkakakilanlan niya. Nagkaroon ito ng dalawang katauhan para itago ang sarili at nagawa sa loob ng halos 5 taon na pagtatago sa pamilya. Boss, nakahanda na ang inyong yate. Naroon na rin ang inyong kliyente para sa bagong proyekto. Sige, hintayin mo ako sa daungan. Sa mismong yate nakipag-usap siya sa kliyente tungkol sa bagong gamot na ilalabas ng kumpanya ni Mr. Tan at si Lichuan, ang magsusupply ng mga sangkap na kakailanganin para mabuo ang gamot. Malaki ang naging usapan nilang kabayaran. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, Mr. Tan. Asahan nyo na may kalidad ng sangkap na ibibigay ko sa inyo para garantisado at epektibo ang gamot na ilalabas nyo. Magandang ang negosyong naisip nyo. Maraming may sakit ang gagaling at hindi na kailangang bumili ng mamahaling makina saka mga halaman para sa kanilang karamdaman. Saad ni Lichuan, ngumiti si Mr. Tan sa narinig. Oo, naranasan ko na rin kasing mamatayan ng mahal sa buhay dahil kapos ako sa pera noon. Kaya sinikap kong maging kilalang doktor para makatulong sa mga taong nangangailangan. Kaibahan lang, gagawin kong negosyo ang gamot. Natapos ang kanilang pag-uusap at piramahan ng kontrata ng maayos. Hindi lang sa larangan ng medisina, steel, parte ng bahay at mga sasakyan ang hawak ni Lichuan na negosyo. Marami pang iba, kaya wala na itong panahon pang magliwaliw o magmahal. Ginagawa niya ang lahat ng iyon para ipamukha kay Cherry na hindi dapat nito ipinagpalit ang lalaki. Sisiguraduhin ko na kaya kong higitan ang yamang meron ng aming pamilya. Ipapakita ko sa iyo na yung lalaking sinayang mo may mararating. May pangarap ako para sa ating dalawa. Pero imbis na sabihin mo sa akin at hikayatin mo akong gawin sa katuparan yon, iniwan mo ako sa paraang masasaktan ako ng todo. Saad ni Cyrus, aka Lichuan. Halos malukot ang hawak nitong alak na nasa lata. Hindi mo dapat minaliit ang kakayahan ko dahil kahit si Denzo, kaya kong higitan. Hindi ko lang ginawa noon dahil wala naman akong dapat patunayan. Naiinis na saad ni Cyrus habang nakatingin sa larawan ni Cherry na nakangiti sa isang party. Kasama nito si Denzo. Pinaghahandaan na ni Cyrus ang pagbabalik sa Pilipinas bilang si Lichuan, ang pinakamayaman sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas at China. Walang sino mang nakakakita pero kilala nila sa pangalan at sa nagagawa nito. Sa kabilang banda, "Mama, gagala raw tayo ni Papa sa park?" Tanong ni Joren at ngumiti naman si Cherry. "Oo, dahil nakita namin ng papa mo na mataas ang nakuha mong marka sa eskwelahan. Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo ng mabuti, anak, para paglaki mo, maabot mo ang pangarap mo sa buhay. Palagi mong tatandaan na nakasuporta lang kami ng papa mo para sa'yo. Palagi." Natuwa naman si Joren sa narinig. Sa kanya niyakap ang ina. Nagpasya silang magtungo sa park para hayaan itong maglibang sa pagsakay ng mga rides. Maraming salamat sa halos maglilimang taon na pag-aalaga at paggabay kay Joren. Lumaki itong mabait at masunurin. Maaasahan sa lahat ng bagay at responsable. Sigurado akong kung nabubuhay ngayon si Celestica, magiging masaya ang ate mo. Masayang sambit ni Denzo. Ngumiti lang si Cherry. "Mama! Papa! Kiss!" Tudyo ng anak sa magulang nang maisipan nilang magpakuha ng family picture sa isang studio. Nagkatinginan sina Denzo at Cherry. Umiling lang ang babae kaya hindi na iyon ipinilit pa ng dalawang mag-ama.
Nahihiya naman ang babae sa inasal. Hanggang ngayon kasi ay casual lang ang pagkikitungo nilang dalawa sa bawat isa. Wala pa ring balak si Cherry na maging malambing kay Denzo, kahit pakitang tao lang. Irerespeto naman iyon ng lalaki. Kahit na nasasaktan na rin minsan, hindi rin maunawaan ng lalaki ang sarili. Basta isang araw, nagising na lang itong nakalimot na sa dating asawa at nahuhulog na sa kapatid nitong si Cherry. Mama! Papa! Nagugutom na po ako! Kain na po tayo! Magalang na yakag ni Joren. Tumango ang dalawa. Kumain sila sa isang sikat na restaurant. Simula nang lumaki si Joren, buong akala talaga ng bata ay si Cherry ang nanay nito. Hanggang sa unti-unti niyang nalaman ang katotohanan na kapatid ito ng kanyang ina. Wala namang naging problema kay Joren dahil alam niyang mahal siya na Cherry at ginagawa nito ang lahat para sa kanila ng Papa Denzo ng bata. Mama! Kumain ka po ng marami! Wag lang po kayong kakain nitong hipon. Baka umatake ang inyong allergy. Paalala ng bata sa ina. Ngumiti naman si Cherry at hinalikan ito sa ulo. Napakabait mo naman anak. Naalala mo talagang mga bawal sa akin. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi nakalimot si mama. Nakangiting sambit nito sa anak. Natuwa naman si Denzo dahil sobrang lapit ng dalawa sa bawat isa. Kahit hindi tunay na anak ni Cherry ang anak nila na si Celestica. Pagkatapos nilang kumain ay namili sila ng magagarang kasuotan sa isang mall. Tuwang-tuwa naman si Joren dahil hinayaan siyang maglaro sa Quantum ng kanyang mama at papa habang nabili ang dalawa ng damit. Ayos lang kaya si Joren mag-isa? Kinakabahang tanong ni Cherry. Tumango si Denzo. Malaki na si Joren. Kaya na nito ang sarili. Isa pa, maraming tao roon. Hindi ito mapapahamak. Balikan na lang natin kagad pagkatapos nating pumili ng bagong damit. Nakangiting sambit ng lalaki. Hinawakan nito ang kamay ng kasama pero dahan-dahan iyong tinanggal ni Cherry. Nasaktan na naman si Denzo dahil roon. Ayaw talaga nitong magpahawak man lang sa kanya. Akala ng babae ay ganoon lang talaga ito. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may gusto na talaga si Denzo sa kanya. At wala na itong balak pakahulan pa si Cherry. Bagay sa'yo ang mga napili mo. Magaling ka talagang mamili ng mga damit na babagay sa'yo. Hindi ko na kailangang husgahan kung bagay o hindi. Halos lahat bagay. Kunin mo na. Ako nang magbabayad. Nakangiting sambit ng lalaki. Umiling agad si Cherry dahil ayaw niya sa lahat ay binibilihan siya ng ibang lalaki maliban kay Cyrus. Pakiramdam kasi nito ay susumbat lang sa kanya balang araw kapag nagkataon. Hindi na. Kaya kong bayaran ang anumang gusto kong bilhin. Alam kong marami kang pera, Denzo. Pero hindi ko galing iyas ang pagbabayad ng susuotin ko sa iba. Mariing saad ni Cherry. Nasaktan ang lalaki sa narinig. Tila insulto ito para sa kanya, lalo na nang pagdiinan ng babae ang salitang iba. Mabuti na lang at umalis ang tendera, kung hindi, mapapahiya si Denzo ng todo roon. Sige, kung yan ang gusto mo. Oo nga pala, nakalimutan ko ang bagay na yun. Tugon ito sa dismayadong boses. Napansin iyon ng kasama. Pasensya ka na, hindi ko lang talaga gusto ang ganun. Paghingi ng paumanhin ni Cherry. Ngumiti lang si Denzo at sinabing, "Wag mo isipin yun. Ayos lang naman sa akin." Seryosong saad nito. Matapos bayaran ang kanilang mga pinamili, umalis na sila sa store at pinuntahan si Joren. Abala ito sa paglalaro roon kaya nakisali na ang mga magulang sa pagliliwaliw. Wow! Ang galing ni Papa mag-shoot sa basketball, pati sa barilan! Natutuwang puri ni Joren. Tumango na lang si Cherry. Naalala niya bigla si Cyrus. Higit na mas magaling ito sa ganoong laro dahil madalas silang mag-quantum noong high school pa sila. Naalala pa ng babae kung paano pagkaguluhan ng mga kababaihan si Cyrus.
Talagang napapatili sila sa tuwing makikita at mapapanood ang lalaki. Mama, ayos ka lang? Natutulala ka na sa ring? Natatawang tanong ni Joren. Tumangulang si Cherry. Ayos lang ako. Naalala ko lang nung kabataan ako. Madalas kami rito magpunta. Malungkot nang umiti ang babae sa isiping iyon. Napansin naman ng bata ang kakaibang mood ng ina, kaya dinala niya ito sa harap ng toy machine para ikuha ito ng magandang stuffed toys. Nax, ang galing mo anak! Puri ni Cherry nang makakuha si Joren ng 2 cute na stuffed toys. Para sa'yo, Mama. Huwag ka nang malungkot. Ganon talaga ang alaala. Nakakamiss at nakakalungkot kapag naalala. Saad ng bata sa ina. Tumango naman ang mama nito sa narinig. Talagang nakakalungkot iyon dahil alam niyang alaala na lang iyon. Tara na, baka matraffic na tayo kapag hindi ba tayo uuwi. Yakag ni Denzo. Ganoong oras kasi madalas traffic sa SM pala. Kaya naman nagkayagan na silang umuwing mag-anak. Bumili muna sila ng pizza at donut bago umuwi. Nakatulog naman si Joren sa biyahe. Ilang buwan na lang, matatapos na ang kasunduan natin. Saad ni Cherry, nakaramdam siya ng kalungkutan para kay Joren. Pero kailangan niya na rin kumalas dahil ayaw niya nang lokohin ang sarili at ibang tao. Bakit parang nalulungkot ka? Ayos lang naman sa akin kung itutuloy na natin o totohanin na. Saad ni Denzo. Marahas na nilingon ni Cherry ang lalaki. Hindi. Nalulungkot lang ako para kay Joren. Pero ang kasunduan ay kasunduan. Gusto ko rin namang mabuhay ng malaya. Sagot ng babae. Nag-iwas ng tingin saglit si Denzo para itago ang inis at pagkadismaya. Wala siyang magawa kapag ginusto ni Cherry. Sige, kung yan ang gusto mo. Nakarating sila sa mansyon at dumiretso sa kani-kanilang silid. Napaisip si Denzo nang mapag-isa sa sariling kwarto. Bakit ba hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nahuhulog sa akin, Cherry? Akin ka na. Saad nito habang nakatingin sa larawan nila noong ikinasal. Kahit na seryoso at hindi mababakasan ng saya ang mukha ni Cherry sa larawan, ay hindi maitatago ang ganda nito. Sobrang alindog ng babae kaysa sa kanyang ate. Ilang beses na ring nagnasa si Denzo rito. Isang umaga, nagkakagulo ang mga kasambahay at tauhan ni Denzo dahil bigla na lang itong nahimatay. Mabilis na bumaba si Cherry nang tawagin ni Masha. Agad silang nagtungo sa pinakamalapit na ospital. Doon nila nalaman na may cancer sa buto si Denzo at hindi na magtatagal ang buhay nito. Hindi maaari! Sigaw ni Cherry. Nakaramdam siya ng awa at matinding kalungkutan para sa lalaki at sa anak nitong si Joren. Hindi naman matanggap ni Denzo na malapit na rin siyang bawian ng buhay. Kaya niyakap nito si Cherry. Hinayaan lang nito ang lalaki dahil sa sitwasyon. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng ganitong sakit. Samantalang napakalakas ko naman. Ang iniisip ko ay paano na kayo ni Joren kapag nawala ako. Baka pag-initan kayo ni Harvey. Alam kong hindi mo kakayanin ang kapatid kong yun. Huwag mong masyadong isipin ang bagay na yon. Kahit anong mangyari, hindi ko pababayaan si Joren. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Hindi naman papayag ang mga magulang ko kung sakaling saktan ako ni Harvey. Tugon ni Cherry. Nakahinga ng maluwag ang lalaki sa narinig. Basta, huwag niyong pababayaan ang mga sarili niyo. Sigurado akong hindi magtatagal ay malalaman na rin ito ang aking kalagayan. Kailangang maging handa tayo sa anumang oras. Paalala ni Denzo na ikinatango ng babae. Inalagaan ni Cherry ang asawa habang papasok si Joren sa eskwelahan. Kahit ang bata ay apektado sa nangyari sa kanyang ama. Pero wala itong magawa kundi magpakatatag para sa kanilang layunin. Halos mamayat naman ang kanyang mama sa pagbabantay sa amang ngayon ay nakaratay lamang.
Sige na, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Hayaan mo na muna ako. Marami namang kasambahay na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa akin. Kahit wala ka, kailangang may mamahala sa negosyo. Habang wala ako, kailangan ka ng kumpanya, Cherry. Habang hinahasa pa natin ang aking anak. Mababa ang boses na sabi ni Denzo. Tumangulang ang babae at kahit na nahihirapan ay walang magawa kundi sundin ang bilin ng kanyang asawa. Pero paano ka? Marunong akong magnegosyo pero hindi mo ako kasing husay sa larangang yun. Paano kapag nagkamali ako? May tiwala ako sa'yo. Walang problema kung magkamali ka. Basta itatama mo sa susunod. Walang taong perpekto. Kahit ako nagkakamali. Kaya wag kang matakot magkamali. Dahil doon ka matututo. Basta sa susunod, wag mo nang ulitin pa ang iyong pagkakamali. Seryosong saad ni Denzo. Oo, gagawin ko naman ang lahat para maging maayos ang aking pamamalakad. Buong determinasyon niyang kakaharapin ang hamon para kay Joren. Pasensya ka na. Sigurado akong iba't ibang batikos na naman ang ibabato sa'yo ng mga tao. Sana wag kang masaktan at wag mo na lang silang intindihin. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka at kung ako lang mag-isa. Tama nga ang iyong kapatid. Maaasahan kita sa lahat ng bagay. Malungkot na sambit ng lalaki. Huwag mong isipin yun. Gaya nga ng sabi ko, sanay na ako. Kapag sumobra sila, hindi ako papahayag na ganun-ganun na lang ang kanilang sasabihin at gagawin. Gaganti ako sa paraang hindi nila magugustuhan. Simula nang mawala ang ate Celestic ako, natuto na akong lumaban. Hindi na ako yung dating babae na mahina at aasa sa tulong ng iba. Seryosong tugon na Cherry. Ngumiti si Denzo sa kanyang narinig at tinapik ang balikat ng asawa. Alam ko, nakita ko ang malaking pagbabago sa'yo. Tunay ngang malaki ang pinagbago mo. Hindi ka na nagpapaapi. Natuto ka ng lumaban at manindigan sa anumang layunin mo. Kaya hanga ako sa katapangan mo. Nakangiting turan nito. Ngumiti lang ang babae. Siyempre, hindi habang buhay, mahina ako, babaon ako at lalaban. Siya nga pala, magpahinga ka na muna bago ka sumabak sa pamamahala sa kumpanya. Malaki ang pinayat mo sa pag-aalaga mo sa akin. Baka sabihin na lang ng ibang tao na pinapabayaan kita. Hayaan mo munang si Clavio ang mamahala pansamantala habang wala ka pa. Kahit 1 o 2 araw lang ng pahinga. Bilin ni Denzo. Nag-aalinlangan si Cherry pero sinunod na lang rin niya ang bilin nito. Umalis roon ang babae at naiwan ang asawa habang nakatanaw sa kanya. Hindi ko hahayaan na hindi ka mapa sa akin kahit pa sa kaunting panahon. Bulong nito sa sarili. Sa kabilang banda, abala si Cherry sa pag-aayos ng mga kakailanganin kapag siya na ang mamamahala sa kumpanya. Naligo muna ito pagkatapos bago magpasyang magpahinga. Kailangan kong maging malakas sa panahon ngayon dahil kailangan ako na Joren. Malapit nang matapos ang kasunduan kaya kailangan mas mahasa na ang bata sa lalong madaling panahon. Hindi maaring habang buhay akong maging sandalan nito dahil hindi matututo ang anak ni ate. Saad nito sa sarili bago tuluyang makatulog. Narinig na lang ni Cherry ang nagkakagulong mga kasambahay nang biglang may lumusob sa kanilang mansyon. Agad na tumakbo ang babae sa silid ng bata pero wala ito roon. Pati na ang asawa. Sinilip ng babae ang dalawa sa silid ni Denzo at doon nakita nito ang dalawa na nakaharap kay Harvey. Malapit ka nang mamatay, hindi ba? Bakit ayaw mong ipasa sa akin ang pamamahala sa angkan natin? Denzo, huwag kang masyadong sakim. Bilang na lang sa daliri ang araw mo. Maging mabait ka naman sa iyong kapatid. Malamig ang boses na sabi ni Harvey. Oh, kakaunti na lang ang araw ko. Pero may tagapagmana pa ako, kapatid. Hindi mo dapat pangunahan
ang patakaran ng ating pamilya. Malakas pa sa kalabaw si Joren para kuhanin mo ang pamumuno. Hindi pa ba sapat ang mga perang nilulustay mo? Tugon ni Denzo, kaya nakatanggap ito ng malakas na suntok sa muka mula sa sariling kapatid. Doon na pumasok sa loob si Cherry. Denzo! Sigaw ng babae. Ang kapal ng mukha mong sabihan ako ng ganyan. Kung ako lang sanang namamahala sa negosyo, hindi na para umabot pa sa suktulan ng lahat. Wala ka sa posisyon ko. Ako na laging nanlilimos ng atensyon at kalinga. Dahil sa'yo mas ibinibigay ang lahat. Palagi na lang tira-tira ang sa amin ni Cyrus. Masama ang loob na tugon ni Harvey. Kahit naman ganun, naging maayos naman ang trato ko sa inyong dalawa. Kaya hindi mo dapat hayaang kainin ng inggit at selos ang puso mo. Magkapatid tayo. Gusto mo bang magalit sa'yo ang buong angkan natin at kamuhian ka? Kahit mamatay pa ako ngayon, hindi mapapasayo ang kumpanya. Saad ni Denzo. Paano mo nasabi? Kayong tatlo, mamamatay ngayon. Wala akong ibang nais gawin, kundi burahin kayo sa mundo para makuha ko ang gusto ko. Lalo pa, at wala naman si Cyrus. Walang ahad lang sa aking plano. Mahina na rin naman ang matanda para kalabanin pa ako. Sagot nito. Ano bang sinasabi mo? Kapatid mo ang nasa harapan mo, Harvey. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang pera kaysa ang sarili mong kadugo? Huwag kang makialam rito. Dahil sa'yo, kaya nahirapan akong umupo sa tuktok. Kung hindi dahil sa pagpapakasal ni Denzo sa inyong magkapatid, hindi titibay ang kanyang pundasyon. Matagal na sanang nabuwag ang kanyang tore. Salubong ang kilay na sagot nito. Labis ang galit na nararamdaman. Para naman sa buong angkan nyo ang pagpapakasal namin ng kuya mo. Kaya wag mong isisi sa akin, kaya hindi mo nakukuha ang gusto mo. Hindi ka kasi marunong makontento sa kung ano ang meron ka. Kaya hindi ka nagiging masaya dahil puno ng inggit ang puso mo, Harvey. Hindi ka sasaya sa pera lang kung wala kang kamag-anak na handang samahan ka sa pagtanda. Tugon ng babae. Lalo lang sumama ang timpla ng isa. Kapag may pera ako, kahit ilan ang gustuhin kong mag-alaga sa akin hanggang tumanda ako, hindi mo kailangang problemahin ang bagay na yon. Wala ka sa posisyon para pangaralan ako. Hindi mo naiintindihan ang kagaya ko. Malamig ang boses na sambit ni Harvey. Hinawakan nito ang baril at itinutok kay Denzo. Pinapanalangin naman ng kapatid na sana dumating si Cyrus. 2 araw na nang ipadala ng lalaki ang liham para pauwiin ito at tulungan sila dahil alam niyang darating ang araw na maglalakas loob si Harvey na tapusin siya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natugon ang kapatid. Kapag naubos ko kayong lahat, nasa gabal sa buhay ko, magagawa ko ang gusto ko. Tutal, wala na rin namang may gusto sa akin noon pa. Napapagod na rin akong ipilit ang sarili ko sa inyo. Hindi niyo ako kayang intindihin. Kaya mas mabuti pa, naalisin ko na lang kayo sa landas ko. Saad ni Harvey. Papaputukin na sana nito ang baril kay Denzo nang dumating si Cyrus. Bumilis ang tibok ng puso ni Cherry nang makita ang lalaking matagal niya nang hinahanap at hinihintay. Napaluhan na lang ang babae habang pinagmamasdan itong nakikipaglaban sa mga tauhan ni Harvey. Sinipa nito ang kamay ng kapatid na may hawak na baril. Tumilapon iyon sa harap ng babae. Tigilan mo na ang kahibangan mo, Harvey. Bakit ba pilit mong kinukuha ang bagay na hindi sayo at malabong maging sayo? Ayaw mong gumaya sa akin. Gumawa ko ng sarili kong imperyo. Higit na mas malawig at mayaman kaysa sa ating angkan. Malamig ang boses na sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka pa dumating? Sana, hinayaan mo na lang ako kung ganong meron ka ng sariling imperyo. Galit na sigaw ni Harvey. Hindi ko kayang pahintulutan ang masama mong binabalak kahit na labag sa kalooban ko ang umuwi. Hindi ko hayaang kumitil ka ng buhay, lalo pa at sarili nating kapatid
Malapit nang mamatay si Renzo. Tapos ganyan pa ang ginagawa mo. Hayaan mo kay Joren ang kumpanya at pamamahala. Dahil nilaan iyon para sa kanila. Tugon ni Cyrus. Malaki ang pinagbago ng lalaki. Mas lalo itong naging matikas, gwapo at naging matipuno, lalo na ang katawan na kahit sinong babae ay magnanasa rito. Mas naging matured ang itsura nito ngayon na mas nakadagdag sa kakisigang taglay nito. Napansin iyon ni Cherry. Kaya lalong nagwala ang kanyang pusong matagal na panahon nang nangungulila. Mabuti ka. Kayo ni Denzo. Pareho kayong pinagpala. Kumusta naman ako na hindi? Kaya wag mo akong pangaralan. Nangingilid ang luhang, sabi nito. Labis ang inggit at puot na nararamdaman ni Harvey dahil wala siyang natamo kahit isa. Nagsuntukan sila ni Cyrus at nahirapan ito sa sobrang galing ng kapatid. Nakalimutan nitong si Cyrus ang may hawak ng army ng buong angkan. At ito ang pinakamagaling na mandirigma sa kanilang lahat. Kaya nagawang pilipitin ng lalaki ang kamay ng pasaway na kapatid. Tama na ang kapraningan mo. Itigil mo na to. Ipapatapon kita sa isla kung saan yun ang magsisilbing kulungan mo. Kailangan mong matuto at may masmasan. Masyado nang makasalanan ng iyong kamay. Malamig ang boses na sabi ni Cyrus. Saka tinawag ang kanyang tauhan para dakpin si Harvey. Ipinatapon nga ito ng lalaki sa malayong isla. Hindi, ayoko, Cyrus. Sigaw nito habang dala ng mga tauhan ng lalaki. Naiwan silang apat sa loob. Labis ang paghanga ni Joren sa tiyuhin. Hindi man lang tinatapunan ng tingin ng lalaki ang babae. Kaya labis ang kalungkutan ni Cherry. Tila hindi siya nakikita nito. Ramdam niya ang lungkot at matinding pagkadismaya. Tuluyan na kaya nito akong kinalimutan? Bakit parang hindi ako nag-i-exist sa kanyang mundo? Hindi mapigilang bulong ng babae. Maraming salamat sa pagpunta mo para tulungan kami. Saad ni Denzo. Hindi man lang ngumingiti si Cyrus. Narito ako, hindi para sa pasasalamat mo. Kundi, narito ako para sa kasunduang sinabi mo sa liham. Sagot nito bago tinalikuran ang tatlo. Nawala ang ngiti sa labi ng kapatid sa narinig. Ipinangako niya kasi na makikipaghiwalay siya kay Cherry basta bumalik ito sa Pilipinas para protektahan sila. Kumuyom ang kamao ng lalaki dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi ipain ang babae. Anong kasunduan niyo? Nagtatakang tanong ni Cherry. Hindi naman kumibo ang lalaki dahil napaisip na ito kung paano i-dispatch siya, si Cyrus. Umalis roon ang babae para asikasuhin si Joren. Sa tingin mo ba, ay tutupad ako sa usapan? Gaya ni Harvey, sisiguraduhin ko na bago ako mawala, ikaw rin. Malamig ang boses na sabi nito. Samantala, matapos linisin ni Cherry si Joren, ay nagtungo siya kay Cyrus para kamustahin ito. Kaya lang, naging malamig ang trato ng lalaki sa kanya nang makita ang babae. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang boses na tanong nito. Narito ako para personal kang pasalamatan sa pagdating mo para tulungan at iligtas kami. Mababa ang boses na tugon ni Cherry. Hindi mo na kailangang gawin yon. Dahil sa takdang panahon, kukunin ko ang premyong kapalit ng pagligtas ko sa inyo. Makakaalis ka na. Walang emosyong tugon ni Cyrus. Nasaktan ang babae sa pagtataboy nito. Tila hindi na mahalaga sa lalaki ang kanyang presensya. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba sa nakalipas na 5 taon? Narito lang rin ako para kumustahin ka. Pero kung masyado na akong nakakaabala, aalis na lang ako. Wala ka pa rin pinagbago. Paawa ka pa rin para makuha mong gusto mo. Alam ko naman na kaya ka lumapit sa akin dahil alam mong mahina na si Denzo. Hindi ba't gusto mo yung lagi kang nasa tuktok?
Ngayong nalaman mo na nagawa kong makapagpatayo ng sarili kong imperyo na higit na mas malawak at mayaman kesa sa mga narito ka para kunin muli ang loob ko. Mapang-insultong saad ni Cyrus. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang kanyang loob. Naaalala niya pa rin ang sinabi ng babae sa kanya ilang taon man ang nakalipas. Tila punyad na paulit-ulit siyang sinasaksak. Napaluha si Cherry sa narinig, lalo na nang mabilis na lumapit si Cyrus sa kanya at sinakal siya. Hindi totoo ang paratang mo sa akin. Narito lang talaga ako para magpasalamat at kamustahin ka. Dahil matagal ng panahon kaming walang balita sa'yo. Bakit kailangan mo pang alamin kung nasa maayos akong kalagayan sa nakalipas na 5 taon? Hindi pa ba sapat ang nakikita mo sa iyong harapan? Huwag mo nang bilugin ang ulo kung babae ka. Kilalang kilala kita. Hindi ka lalapit sa akin kung wala kang kailangan. Ang mga kagaya mong tuso ay hindi na talaga natututo. Naiinis na pinandilatan ng mata ni Cyrus ang dating kasintahan. Bakit ba ayaw mong maniwala? Ganyan ka na ba kamuhi sa akin? Kaya ganyan mo ako pag-isipan ng masama? Hindi ko akalaing magagawa mo akong saktan at pagsalitaan ng ganyan. Gayong marami tayong pinagsamahan noon. Maramdaming tugon ni Cherry. Tumawa ng nakakaloko si Cyrus at pabalang na binitawan ang leeg ng babae. Sinasabi ko na nga ba, babanggitin mo ang nakaraan. Kung inaakala mong may pakiba ako sa'yo at sa nakaraang sinasabi mo, nagkakamali ka. Simula nang tinalikuran mo ako para sa yamang gusto mo, napagtanto ko na hindi ikaw ang babaeng para sa akin. Hindi ka gaya mo, ang babaeng nararapat para mahalin ko. Walang emosyong sambit ni Cyrus. Nasakta ng todo si Cherry dahil kabaligtaran iyon ng iniisip niya. Kung para sa lalaki ay baliwala na lang ang babae, para sa kanya walang nagbago maliban sa mas lalong minahal nito ang lalaki. Kaya bumagsak ang sariwang luha sa mga mata nito. Alam ko naman ang pagkakamali ko. Hindi ko naman hiniling na maging ayos tayo o bumalik tayo sa dati. Gusto ko lang namang kamustahin ka. Wala namang masama roon. Pero ibang tingin mo. Pasensya ka na. Nangihinang saad nito at dahan-dahang tumayo. Tila nanlambot ang tuhod ni Cherry sa mga oras na iyon at muntik na naman siyang matumba. Sasaluhin na sana siya ni Cyrus pero pinigilan nito ang sarili dahil lalo lang siyang nagagalit sa babae nang makita niya ito at talagang pinuntahan pa siya. Malakas pa rin ang epekto nito sa kanya at wala siyang balak aminin rito iyon. Gusto niyang gantihan ito sa sakit na dinulot ng babae sa kanya. Kahit pa namimiss na rin ni Cyrus ang dating kasintahan, mas nangingibabaw ang galit. Kalimutan mo nang meron tayo. Gaya kung paano mo ako tinalikuran ng mga oras na yun. Matabang na tugon nito. Pinigilan ni Cherry na mapahagulgol dahil tila ba bala ng barila ang mga salitang binitawan ni Cyrus sa kanya. Mabilis na lang itong tumakbo palayo. Naiwanan ang lalaki sa kanyang silid at nangihinang napaupo sa malambot na kama. Ilang taon nang nakalipas, pero heto ang puso ko. Nababaliw pa rin sa'yo. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin noon. Kahit pa ayaw kong gawin. Dahil kapag nakikita kitang umiiyak at nasasaktan, mas nasasaktan ako. Saad nito sa sarili habang nakakuyom ang mga kamao. Matagal na panahon na rin siyang nagtiis sa pagkamis sa babae at pinigil ang sariling kunin ito sa kapatid. Kahit pa alam niyang maaaring ibinigay na ni Cherry ang sarili kay Denzo, ay tila walang nagbago sa kanyang pag-ibig sa babae. Gustong gusto niya pa rin ito at kahit sino ay hindi mapapalitan ang babae sa kanyang puso. Ilang beses kong sinubukan, pero wala talagang kaya kang higitan. Ni hindi ko man lang
magawang halikan ng ibang babae. At kapag naman hinahawakan ako ng mga ito, naaalala kita. Naiinis na saad ni Jairus sa sarili habang ginugulo ang kanyang buhok. Nagtagal ito sa mansyon at hindi maiwasang magtagpo ang landas nilang dalawa. Kaya naman minsan ay nagpapadala na si Jairus sa kanyang emosyon gaya ngayong gabi. Dinalhan kasi ni Cherry ang lalaki ng osmanthus cake na paborito nito noon pa man. Kaya tila nakaramdam ng saya ang puso ni Jairus at kalaunan ay naging inis. Kaya tinulak niya ang babae pahiga sa lamesa at kinorner ito. Hinalikan niya ito sa tenga, leeg at labi. Hindi ba't ito ang gusto mo? Kaya ka nagpapapansin sa akin. Panunod yun ito sa babae. Napalingon naman ang babae sa pintuan ng opisina dahil baka may bigla na lang pumasok sa loob. Anong ginagawa mo? Tumigil ka! Baka may makakita. Akala ko ba wala ka nang pake sa akin? Naiinis na saad ni Cherry. Pero patuloy lang si Jairus sa ginagawa na paghalik sa kanyang labi. Kaya kinagat niya ang ibabang labi nito. Dumugo iyon. Doon lang tumigil ang lalaki sa ginagawa. Pinagbibigyan lang kita dahil sa pinapakita mo. Ayaw na kitang pahirapan pa. Hindi ba't kaya mo akong dalahan ng paborito ko para mapalapit sa akin? Mapang-asar na sabi nito. Naluha naman ang babae dahil binigyan na naman nito ng malisya ang ginawa niya. Nagkakamali ka. Ginagawa ko lang to dahil narito ka sa mansyon. Hindi ka lang pala mabuting asawa at stepmother sa anak ng kapatid mo. Pati pala sa mga bisitang gagaya ko. Nakakadismaya naman. Akala ko pa naman gusto mong matikman ang halik ko. Kaya ganun. Walang ganang binitawan ni Jairus ang pagkakahawak sa baba ni Cherry at umalis roon. Naiwan naman ang babae na may nagwawalang puso. Kinabahan siya dahil baka bumigay siya ng tuluyan sa lalaki. Nakakainis ka talaga. Kahit anong gawin mo, nagwawala ang puso ko. Paano kapag hindi ko na nakontrol tong pati ang sarili ko? Baka kung ano ang magawa kong mali. Hindi pa binibigay ni Denzo ang divorce letter. Kasalanan ko to. Kinabukasan, hindi umuwi si Cherry sa mansyon at nag-focus sa pamamahala sa kumpanyang pinamumunuan ni Denzo. Inayos nito ang lahat para ihanda sa pagsalin ng pamamahala kay Joren. Ito ang mahalagang dokumento. Pakidala ito sa HR department, Masha. At ang mga iyon naman ay sa financial department. Sabihin mo, humihingi ako ng paumanhin dahil natagalan ng pagtapos noon. Huwag mo sabihin dahil may sakit si Denzo. Baka lumabas ng mga naghahangad ng hindi maganda sa kumpanya. Sambit ni Cherry. Tumango naman si Masha at sinunod ang bilin ng amo. Pumunta roon si Jairus dahil namimiss agad nito ang presensya ng babae. Bukod roon, naboboring na rin ito sa mansyon at balak na niyang umalis roon kapag nakuha na niya ulit ang babae. Anong maipaglilingkod ko? Tanong ni Cherry sa mababang boses. Naboboring ako sa mansyon. Kaya naisipan kong puntahan ka rito. Sambit nito sa matabang na boses. Hindi na lang kumibo si Cherry dahil marami siyang ginagawa. Pero lumapit si Jairus sa lamesa niya at tinignan ang kanyang mga ginagawa. Talaga bang ginagampanan mo ang pagiging asawa mo at stepmother mo sa hindi mo naman anak? O ginagawa mo ang lahat ng to para mapasayo ang kumpanya? Nang iinis na turan ng binata, itinigil ng babae ang ginagawa at sinagot ito. Anak ng ate ko si Joren. Hindi ba nararapat lang na gawin ko to para sa pamangkin ko? Dahil kadugo ko pa rin naman ang bata. May sarili kaming kumpanya. Hindi ko kailangang pakialaman ang para sa bata. Seryosong sambit ni Cherry. Pero kahit na alam ni Jairus iyon, iniinis niya pa rin ito. Bumulong ang lalaki sa tenga ng babae. O baka naman ginagawa mong lahat ng to para magpapansin sa asawa ng kapatid mo. Na ngayon ay asawa mo na. Nang iinis na tanong nito, uminit ang ulo ng babae sa narinig. Bakit ba napakamalisyoso mo?
Naiinis na tanong ng babae. Nagulat naman si Cyrus sa biglaang pagsigaw nito at hinawakan ang baba ni Cherry. Hindi ba't? Yun naman ang pinarating mo sa akin noong nakipaghiwalay ka. Kaya hindi mo ako masisisi na yun ang isipin ko. Naluha naman ang babae dahil labis siyang nasasaktan. Kung alam lang nito na siya lang ang lalaking pinakamamahal niya. Samantala, nalaman ni Denzo na pumunta si Cyrus sa kumpanya para kausapin at guluhin si Cherry. Kaya naman pinalabas niyang naghahabol ito sa pamamahala sa kumpanya at negosyo ng pamilya. Pinatawag ni Don Agustino si Cyrus para kausapin. Akala ko ba wala kang pakialam sa negosyo ng kumpanya na hawak ni Denzo? Bakit tila naghahabol ka na ngayon? Dumadagundong ang barito ng boses ng matanda sa galit. Naikuyom ni Cyrus ang kamao sa inis. Kung maghahabol ako sa kumpanya, sana, noon ko pa ginawa. Tinulungan ko na nga si Denzo. Ako pa ang lumabas sa masama. Tinalikuran nito ang lolo na nagpupuyo sa galit. Kaya para matapos na agad ang nagsisimulang kumusyon, nagpadao si Cyrus ng party at pinadalhan ng imbitasyon lahat ng negosyante sa buong mundo bilang si Lichuan. Hindi na niya tinago ang kanyang katauhan. Nagulat naman ang mga naroon nang tanggalin nito ang maskarang matagal ng suot-suot. Siya? Siya si Lichuan? Grabe! Sobrang yaman pala nito kahit hindi siya magingsi. Oo nga, kita mo, kahit walang tulong mula sa kanyang angkan, nagawa niyang maging #1 sa industriya ng negosyo. Lahat ng kamag-anak niya at kapatid ay nasapawan. Natulala naman si Cherry sa nakita. Hindi naman matanggap ni Denzo na mas magaling si Cyrus sa kanya at nagawa nitong higitan ang lahat ng nagawa ng lalaki. Kaya kinagabihan ring iyon ay pinagpasyahan ni Denzo na ipapatay ang kapatid. Bukod kasi sa lamang na ito sa negosyo, lamang pa rin ito sa puso ng babaeng napupusuan. Kahit mamatay ako, ayos lang. Nakahanda naman ng divorce paper para kay Cherry. Pero ayokong mapunta siya kay Cyrus. Galit na saad ni Denzo. Kaya ng gabing iyon, may humarang na mga armadong lalaki para patayin si Cyrus. Narinig naman ni Cherry ang pag-uusap ni Denzo at ng tauhan nito. Kaya mabilis siyang nagtungo papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Nalaman iyon ni Denzo, kaya nagalit ito ng todo. Kasabay noon ang pag-atake ng sakit nito. Hindi matanggap na sambit ni Denzo nang bigla na lang siyang sumuka ng dugo. Hindi niya kasi napansin na nakakalimutan na niyang uminom ng gamot para sa kanyang sakit at tanging pamamanhid lang ang kanyang iniinom. Lalo lang lumala ang kanyang karamdaman dahil doon. Nakarating naman si Cherry sa kinaroroonan ni Cyrus. Sugatan ito at patay na ang lahat ng kanyang tauhan, pati ang mga armadong lalaki. Lumapit kaagad ang babae sa lalaki na ngayon ay bigla na lang humandusay sa malamig na simento sa sobrang pagod sa pagkikipaglaban. Marami na ring dugo ang nawala sa kanya pero kaya pa itong isalba. Cyrus, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Tumingala si Cyrus at hinawakan ang pisngi ng babaeng pinakamamahal. Hindi ko alam. Marami na ring dugo ang nawala. Pero masaya akong makita kang dumating para sa akin. Malungkot ang mukhang sambit nito. Bumagsak ang duha sa mata ng babae. Para siyang sinaksak ng punyal ng paulit-ulit. Pinanlamigan siya roon. Magiging maayos ka. Dadalhin kita sa ospital. Pakiusap, kumapit ka. Huwag kang susuko. Pasensya ka na. Hindi ko alam na magagawa ni Denzo sa'yo to. Kung alam ko lang, hindi ko akalaing magagawa niya yun sa sariling kapatid. Tapos na ang kasunduan naming dalawa. Tapos na ang 5 taon na pagiging asawa ko sa kanya at pagiging ina na gagabay kay Joren. Nagtiis ako ng 5 taon na hindi ka kasama. Nagtiis ako kahit na sobrang nakakalungkot at sobrang sakit na mawalay sa'yo. Tapos ganito ang gagawin niya. Nabuhayan ang loob ni Cyrus sa narinig. Hindi niya akalain
na iyon ang buong katotohanan sa biglaang pakikipaghiwalay nito. Kung hindi lang sana nakiusap sa akin si ate bago ito mamatay. Sa'yo sana ako ikinasal. Kaya pakiusap magpakatatag ka. Saad ni Cherry habang akay-akay si Cyrus. Mabilis siyang umalis roon matapos isakay ang pasyente. Nagtungo sila sa pinakamalapit na ospital. Agad isinugod si Cyrus sa emergency room at inoperahan. Naging matagumpay naman ang kanyang operasyon. Nagpahinga ito sa VIP room para makapagpahinga. Agad itong sinamahan doon ni Cherry kahit panalaman niyang binawian na ng buhay si Denzo. Habang hawak ang divorce paper. Ayos ka lang ba? Tanong ni Cherry kay Cyrus habang hawak-hawak ang kamay nito. Natakot talaga ang babae na baka mawala na ng tuluyan sa kanya ang lalaking pinakamamahal. Ayos na. Nandito ko na sa tabi ko. Kaya hindi ko naramdam ang kirot. Nakainom na rin ako ng gamot. Ayos lang ba talaga sa'yo na hindi puntahan ng kapatid ko? Tumango ang babae. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang yan sa'yo. Masyado siyang naging sakim. Ngayon ko lang napagtanto na may gusto na pala siya sa akin. Pero ni minsan, hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Ni hindi ko to hinayaang hawakan man lang ang aking kamay sa loob ng 5 taon. Talaga? Napaka-imposible niyan. Totoo ang sinasabi ko. Ni hindi nga kami nagtabi noon. Magkaiba kami ng silid at malayo. Naroon pa rin ang respeto ko sa ate ko. Isa pa, hindi kita kayang ipagpalit. Sinabi ko lang yun noon dahil kailangan ilihim sa'yo. Pakiusap na rin yun ng ate Celestica. Dagdag pa ni Cherry. Tumangulang ang lalaki sa narinig. Niyakap naman ni Cyrus ang babae. Kung alam mo lang kung gaano ako nasaktan sa pangiiwan mo. Pero wala akong magawa. Ikaw pa rin talaga ang babaeng gusto ko na makasama habang buhay. Gaya mo. Wala ring babaeng nagtagumpay na makuha ako. Na hindi ko sila hinahayaang hawakan ako dahil naaalala kita. Pasensya ka na. Naipit tayo sa sitwasyong wala akong ibang paraan kundi magsakripisyo. Dahil kay Harvey. Mabuti na lang pala. Hindi kita ipinagpalit. Di sana wala kang gwapong mapapangasawa ngayon. Pangaasar nito. Saka inilabas ang singsing na dapat na ibibigay niya noon pa sa babae. Palagi itong dala ni Cyrus dahil umaasa siyang maayos pa sila ni Cherry. Yabang. Pero pinagsisisihan ko talaga ng mahabang panahon ang pangiiwan ko. Natakot ako na baka makahanap ka ng iba. Pero nagtiwala pa rin ako na baka sakaling magawa mo akong hintayin. Ngumiti ang lalaki sa narinig. Matagal na panahon na kitang kinamuhian. Pero hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya Cherry, handa ka bang ialay ang iyong habang buhay para makasama ako sa hirap man o ginhawa? Ngumiti ang babae at masayang tumango. Oo, kahit sa kabilang buhay pa. Sasamahan kita. Ginoon kita kamahal. Hinalikan ito ni Cyrus matapos suotan ng singsing. Nagkaayos silang dalawa at matapos ng ilang linggong pagpapagaling ay nagpasya na silang mangibang bansa. Doon nila binuo ang kanilang magiging anak. Ayos lang ba kay Joren? Tanong ni Cyrus. Ngumiti naman si Cherry. Oo, alam na niya ang totoo at suportado niya tayong dalawa. Pinagsaluhan ng dalawa ang mainit na gabing iyon. Ikinasal sila Cherry at Cyrus sa simbahan at nangakong magsasama habang buhay. Asahan mong sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari, hindi kita susukuan. Kung noon, hinayaan kitang talikuran ako. Ngayon, hindi ko nahayaan pang mangyari yun. Kapag tumalikod ka, hindi ka pa man humahakbang palayo. Hihilahin na kita palapit sa akin. Seryosong sambit ni Cyrus. Ngumiti naman si Cherry. Hindi mo na kailangang hilahin ako dahil hindi ako lalayo. Malabo na yon. Gagawin ko ang lahat para magtagal tayo. Minsan ka nang nawala sa akin,
at hindi ko na iyon pahihintulutan. Niyakap nila ang isa't isa. Hinalikan ng lalaki ang asawa. Kapag nagkaproblema ka, sa susunod, magsabi ka na sa akin. Sabay nating lulutasin ang problema. Huwag mo nang sarilihin. Dugtong pa ni Cyrus. Tumango naman si Cherry. Naiintindihan ko. Sa pagkakataong ito, hindi na kita isasakripisyo. Sumakay sila sa kotse at nagtungo sa hotel. Nagsama sila habang pinagsasaluhan ang mainit na gabing iyon. Ramdam nila ang pagmamahal ng isa't isa. Huwag ka nang mawawala dahil hindi ko nakakayanin. Saad ni Cyrus. Tumango naman si Cherry. Kinabukasan, pinuntahan nila sa Joren na ngayon ay abala na sa pamamahala sa kumpanya. Mama, kumusta kayo? Tito, kasama ka pala. Nakangiting tanong nito na ngayon ay isa ng ganap na binata. Oo, syempre. Kung nasaan si Mrs., nandun din ako. Nakangiting tugon ni Cyrus. Pasensya na kayo, Tito. Hindi ko akalain na ganoon kasama si Papa. Akala ko pa naman mabait ito. Desmayadong saad ng bata. Nauunawaan naman iyon ng lalaki. Huwag mo nang intindihin pa ang mga bagay na yon. Ang mahalaga ay yung ngayon. Ligtas naman na ako. Gumiti ang bata sa narinig. Kumain ka na ba? Kumain ka muna, anak. Saad ni Cherry habang naglalapag ng mga pagkain. Hindi pa nga po, Mama. Buti na lang dumating kayo. Sa sobrang dami ko kasing kailangan gawin, hindi na ako makalabas para kumain. Hay nako, kahit anong abala mo sa trabaho, kailangan kumain ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, anak. Bilin nito na ikinatango naman ng binata. Simula noon, madalas na nilang bisitahin si Joren at doon na nila ito pinatira sa mansyon na binagawa mismo ni Cyrus para sa pamilyang bubuin nila ni Cherry. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Hayaan mong sa akin ka lang mapagod. Mapang-asar na sabi ng lalaki sa kanyang asawa. Puro ka na naman kalokohan. Hindi ka pa talaga nasisiyahan na buntis na ako, ha? Ibig mo pang dagdagan? Bakit? Kaya ko naman kayong buhayin. Kahit 10 pang anak natin. Nakataas ang kilay na sabi ni Cyrus. Natawa na lang si Cherry sa sinabi nito. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nanganak si Cherry ng triplets at pinangalanan nila nga Sander, Gilliard at Louis. Sabay nilang pinalaki ang triplets pati si Joren. Si Joren ang tumayong kuya ng triplets. Ang gwapo ng mga kapatid ko ah. Manang-mana sa kuya. Paglaki ng mga ito, tuturuan ko silang mamahala sa negosyo. Tapos, mang chicks. Natatawang biro nito. Sinamaan ng tingin ni Cherry ang anak. Tumigil ka, kuya. Ikaw ang panganay. Kaya dapat, maging mabuti kang huwaran, ha? Turuan mo silang mag-aral at huwag magbabae. Gayahin mo si Tito Cyrus mo na natiling tapat sa akin sa loob ng mahabang panahon. Oo na ho. Matabang na tugon na Joren kaya nagtawanan silang lahat doon. Namuhay silang lahat ng masaya. Wakas.